Ah, maulan sa labas, kaya dito muna tayo sa loob. Ngayon, balikan natin yung isa sa pinakatumatak na interview ko sa isang dating bilanggo. Napakaganda ho ng sinabi niya dito at talagang kapupulutan niyo ho ng aral. Sabi nga ho nila, damputin ho natin yung tamang aral at itapon yung mga mali. Ngayon, pakinggan po natin yung kwento po ni Tatay Lito Gayot. Una, gusto ko sana na maiparating, no, lalo na dun sa mga katulad ko na ex-convict, no, na nakarating dun sa tinatawag na madilim na piitan na kung tawagin ay libingan ng mga taong buhay, no. At meron kapahayagan ng Panginoon sa bawat isa sa amin na alam namin na ang paggawa ng masama ay hindi ito maganda, lalong sa paningin ng maraming tao, no. Ang sabi ng Panginoon, hindi raw nalulugod ang Diyos sa anumang uri ng kasalanan na ginagawa ng tao, lalong-lalo na yung masama. Meron sa Bible na po pwede natin basahin kung ano ba ang kapahayagan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na doon sa mga tao na ang kaisipan ay para bagang hindi siya natatama, no, na ang kaisipan niya palagi na lang sa paggawa ng hindi mabuti. Sabi dito, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatao, mga makikiapid, mga mangkukulam, mga mananamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa, nagliliyab, napoy at asubre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, sinabi ito ng Panginoon na ang paggawa pala ng mga ganitong bagay ay hindi ito nakabubuti sa tao. So, dapat makapulutan ng maraming nakikinig, makapulutan ng maraming nanonood sa atin ng pag-uusapan natin dito ay hindi yung ginawa ng tao na masama, kundi ang pag-uusapan natin dito kung paano nila makikita at maririnig kung ano ba yung tama at maayos na gagawin nila. Hindi ako nagpa-interview para ipagyabang o ipagmalaki na ako ay gumawa ng masama, gumawa ng anumang kalokohan, kundi ang nais kong marinig sana ninyo ay kapahayagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Itong ating sanlibutan na dito lahat, no, ang droga, pagpapatay, pagnanakaw, lahat nandirito na. So yan yung dapat na mabago ng bawat ex-convict na nabibigyan ng pagkakataon, no, na lumaya. Katulad halimbawa ako, nung bata pa ako, alam ko na kapag pumasok ko sa isang bagay na yan, lalong-lalo matatakan ako ng bahala na gang, tinanggap ko naman na alam ko kung saan ako pupunta. Pero nung ako yung makarating sa lugar na yan, nakita ko rin anong klaseng buhay meron ng kalagayan ko. Katulad halimbawa nung nahuli ako, nadala ako sa City Jail ng Maynila. Itong City Jail ng Maynila na to, nung araw pa to ay masasabi natin na meron ng kaguluhan dyan, no? Pero ang kagandahan lamang dyan ay kapag nasintensyahan ka, pagdating mo sa Muntinlupa, hindi ka kaagad dadalhin doon sa isang lugar na kung saan may pangkat ka, kundi dadaan ka muna doon sa RDC, yung tinatawag na Reception and Diagnostic Center. Doon ka at ikaw ay susuriin doon kung ikaw ay merong tama sa ganito ganyan, di ba? At kapag napatunayan nila na wala kang tama, magmula ka sa quarantena, sa freshman, sophomore, sa junior and senior, pagka nandun ka na, tsaka ka pa lamang yalta doon sa brigada. So dapat ito ay nalalaman ng maraming ex-convict, no, na ikinukwento nila to na sapagkat ito yung tamang procedure, no, ng Bureau of Prison. Ngayon, kung pag-usapan natin dito ay mga katanungan na pwede kong sagutin, ay sasagutin ko naman. Pero ang pinaka-importante, hindi tayo dito mag-uusap o magkukwento ako ng kung sino yung pinatay ko, ilan yung pinatay ko, hindi. Ang pag-usapan natin ay kung paano ba at ano ba yung naranasan ko sa loob ng bilibid at yung mga katanungan na magtatanong diyan kapag alam ko at kaya kong sagutin, sasagutin ko yun, sir. Eventually, nasa Manila City Jail na ako. Nasintensyahan kami kasama ni Boying Ibias. Pero una siya nasintensyahan sa akin at una din siya nabiyahe. Nung mabiyahe siya, nadala siya doon sa RDC, sa maximum, bago siya naalta ng brigada doon sa Building 4. Yung Building 4 na yan yung tinatawag na Notorious Brigade nung araw. So ang nandyan lamang ay yung Sputnik at saka bahala na gang lang. Dadalawang pangkat lang. So 1972, wala pang martial law, nandyan na kami sa Building 4 na yan. O yung Boy Kamatis, nagkikita-kita naman kami dyan, nag-abot-abot kami na 1972. Nung siya ay kunin yata dahil may sakit siya, hindi na siya nakabalik, nawala na siya. Yan dapat alam nila. Hindi na siya nakabalik noon, basta na lang, nawala na lang siyang bigla. Alam ng tao na hindi tayo mabuting tao, masamang tao tayo. Gusto lang natin
natin yung totoo. Ano ba talaga? Para naman yung mga nanonood, nakikinig, alam nila na ang kalakaran ng Bilibid, ganun pala. Di ba? Kasi tinan mo, kung magkukwento ako dito ng 10 pinatay, ikaw maniniwala ba sila? Hindi, di ba? Di ba? Dapat ay kwento natin dito yung makakapulutan. Ano ka ba nung mapasok ka sa loob ng Bilibid? Kaya ka napasok sa loob ng Bilibid dahil meron kang kagagawan o kalokohan, kasamaan na ginawa mo dito sa Malayang Lipunan, kaya ka napunta doon sa loob ng Bilibid. Ngayon, nung mapunta ka doon, matitinong ba tao yung nakasama mo? Hindi. Hindi agad-agad na nagiging salbahe yung isang taong napupunta sa loob ng Bilibid, lalong-lalo na kung may pangkat. Pagdating mo doon, hindi po pwedeng siga ka kagad. Hindi po pwede na ikaw yung masusunod. Dapat susunod ka muna. Paglilinaw lang. Di ba? Ayusin natin na, kasi tinay mo, maraming nanonood. Kung pwede bang magkwento ako dito ng 10 pinat ko, gano'n. Dali lang palang pumatay ng tao.